So what's up mga ka-vlog? Welcome again sa ating munting YouTube channel. This is Sir Ken ng The Backyard Farming. So before tayo mag-start mga ka-vlog, please like, share, and subscribe sa ating munting YouTube channel. So ayun na nga mga ka-vlog, pagpasensyahan nyo na medyo matagal-tagal tayong walang vlog, wala tayong upload regarding sa agriculture, sa egg farming. Syempre medyo na busy tayo last time and busy tayo sa trabaho, tapos busy din tayo sa ibang bagay. So marami tayong pinagkakaabalahan. So ngayon mga ka-vlog, sa bagong video natin, pass muna tayo ng konti sa egg farming business. Pero more or less baka next week mag-upload tayo ng mga panibagong videos regarding sa egg farming business. Ngayon, ang uunahin natin pag-usapan mga ka-vlog sa ating bagong vlog is yung eggplant farming naman. Kung may egg, dapat may eggplant. So technically, ito yung pinofocusan natin ngayon mga ka-vlog, yung eggplant farming, kasi medyo maganda yung presyo ngayon dito sa lugar namin. So hindi ko lang alam mga ka-vlog kung magkano yung presyo sa lugar nyo. Comment nyo na lang mga ka-vlog. Pero ngayon dito sa lugar namin is medyo maganda yung presyohan, kaya ito yung pinagkaabalahan natin. So aside sa eggplant, meron tayong ayan yung mga eggplant natin. Meron pa dun sa dulo. Then meron din tayo dito mga ka-vlog, ito mga sili. Meron nga tayo ditong isang pirasong tumubo ng yung tawag dito, bell pepper. So ito yan bell pepper mga ka-vlog. So meron din tayo ditong konti, kung mga ilang plat lang tong mga siling panigang yung tawag nila dito. So ito yun siling panigang. Ito ayan yung mga natin, sili panigang. So meron din tayo dyang pechay, tapos may tinatry nating magpabunga ng watermelon dito sa area natin. So kung mapapansin nyo, medyo malawak siya ng konti lang pa-vlog, hindi naman yung sobrang lawak. So etong garden na to, or etong munting farm natin, nandito lang yan sa katabi ng bahay natin. Ayan nandyan lang, ito lang yung bahay natin. Tapos sa likod nyan, ito na yung farm natin. Tapos yung sa baba, yung ginagawa natin para sa native chicken, yung para naman sa farming, or tinatry natin na yung production ng native farming or native chicken farming. So balik tayo mga ka-vlog sa, ang dami kong segues balik tayo mga ka-vlog sa eggplant farming. So ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano yung practice natin dito sa ating munting farm, or sa ating The Backyard Farming mga ka-vlog. So around etong mga tanim natin dito is around 2 months old na, pero nakakailang harvest na tayo mga ka-vlog. So maganda yung harvest natin sa ating munting eggplant farming or eggplant production. So kaya naman pinapagpatuloy natin yung eggplant farming natin. Nagdagdag tayo doon ng mga bagong seedlings na tinanim. Then hopefully maging successful yung ating venture dito sa eggplant. Isa sa mga tanong naman pala mga vlog ng ibang farmers na nagsisimula pa lang sa eggplant farming, kailan daw ba pwedeng i-harvest yung bunga ng eggplant? So ang tip lang naman natin dyan para hindi tayo mahirapan, kunyari ito hindi pa to mature masyado pa tong bata kumbaga. Yung eggplant na yan, ito ang palatandaan natin ka-vlog kapag pwede nang i-harvest yung ating eggplant is kapag itong ditong part sa may crown nya is pumuputok na, or parang may punit na. Ibig sabihin kasi niyan is ready to harvest na yan, or medyo mature na, pa-mature na. Kasi sa pag-develop ng eggplant mga ka-vlog, ang pag-develop ng eggplant is dapat ang una dyan is humahaba muna yan, yung inuuna niya yung paghaba niya. Then ang paglaki niya nagsisimula dito sa pinaka-tip, paakyat hanggang doon dito sa may crown. Kapag yan mga ka-vlog na puno na, ibig sabihin yan ready to harvest na yan mga ka-vlog. Ilang buwan or ilang taon tumatagal yung buhay ng eggplant na tanim. So
technically, ang lifespan niya is umaabot ng 1 year. Minsan nga more than 1 year, depende pa rin yan sa variety. So depende rin yan sa pag-aalaga ninyo ng tanim. So kapag napabayaan nyo sa watering, sa pagdidilig, tapos sa paglagay ng fertilizer, tapos paglalagay ng, syempre, yung iba kasi gumagamit ng pesticides, depende sa pag-aalaga yan. Pwedeng tumagal more or less ng 1 year yung eggplant. Pero yung ibang variety, medyo shorter yung lifespan, pero madami naman yung na-harvest na nakukuha natin. Yun nga lang, papalit ka ulit ng mga bagong seedlings para itanim mo ulit sa iyong area or sa iyong farm. So, yung average niya, talong more or less 1 year, mga ka-vlog-vlog. Sa mga nagtatanong naman, mga ka-vlog-vlog, kung kailan tayo nag-a-apply ng fertilizer at anong klaseng fertilizer yung ina-apply natin. So, ito yung sagot natin dyan, mga ka-vlog-vlog. Sa eggplant farming, nakadepende yan sa quality ng soil na tinaniman nyo. So dito kasi medyo okay pa naman yung area namin, kaya maganda pa yung quality ng soil. Kaya hindi ako masyado na-stress kung ano yung gagamitin nating fertilizer. Actually dito, ang ginagamit natin dito is yung complete fertilizer. Balance lang yung ginagamit natin dito para at least mapaganda pa rin yung quality ng soil at medyo okay pa yung nitrogen na mailagay natin dito sa lupa. Pero ang pinakatama dyan is dapat mataas sa potassium para at least mas mapaganda yung bunga at mas mapadami yung bulaklak. Yun yung kailangan niya. Yung sa NPK kasi kinoconsider natin na kailangan mas mataas pa rin yung potassium. Yun yung kailangan para mas mapaganda, mas mapadami yung bulaklak. Pero nakadepende pa rin yan naman sa area ninyo, mga ka-vlog-vlog, kung ano yung gagamitin yung fertilizer. So case to case basis, kumbaga. Highly suggested lang na kapag malapit na mag flowering stage, mas maganda na mataas sa potassium yung ilalagay na ninyo, mga ka-vlog-vlog. Aside from that, mga ka-vlog-vlog, sa mga nagtatanong kung kailan tayo nag-a-apply, kami after 1 month ng tanim namin, nagsisimula na ako weekly, nagsisimula na ako maglagay ng fertilizer. Yung pag-apply ko ng fertilizer, mga ka-vlog-vlog, hindi siya yung katulad ng sa iba na nilalagay na direkta yung fertilizer sa soil. Ang ginagawa namin dyan is tinutunaw namin sa tubig, then yun yung pinandidilig namin dito sa ating mga eggplant. Yun yung ginagawa natin, mga ka-vlog-vlog, para at least hindi direktang hindi masusunog yung ugat ng ating mga eggplant, kasi kawawa naman yung mga eggplant natin, para hindi masyado ma-stress yung mga tanim natin. Yun kasi yung tendency, lalo na ngayon sobrang init, tapos bigla mong lalagyan ng fertilizer. Alam naman natin yung fertilizer medyo mainit po yan, mga ka-vlog-vlog, lalo na kapag direkta mong nilagay sa may mga roots ng ating pananim, tendency mamamatay yung ating mga pananim. So hindi siya advisable, mga ka-vlog-vlog. Kaya sa amin, tinutunaw muna namin, mga ka-vlog-vlog, sa tubig bago natin siya ilagay or ipandilig sa ating mga pananim. So yun lang, mga ka-vlog-vlog. Maraming salamat sa lahat ng supporters ng The Backyard Farming. So hindi ko lubos maisip na yung sa YouTube channel natin umaabot na ng almost 17k yung subscribers natin. So maraming salamat sa lahat ng supporters ng The Backyard Farming. Simula noon, ang tagal na natin, oh. So nagsimula tayo 2023, 24, 5, 6, almost 3, more than 3 years na tayo, mga ka-vlog-vlog, sa pagbibigay ng information, dagdag kaalaman regarding sa egg farming. At the same time, eto, nagsisimula tayo mag-try or mag-invest na sa farming, sa vegetable farming. So hopefully maging successful yung mga ating mga ventures, and hopefully may mga natututunan kayo, mga ka-vlog-vlog, sa ating munting YouTube channel. So by next week siguro, or baka nga mga sa susunod na araw lang, gagawa ko ng mga panibagong vlog regarding sa egg farming business. So kukumasahin din natin yung ating Bisaya man no? Sorry na po. So medyo madiin na naman lumalabas yung pagiging Bicolano natin, mga ka-vlog-vlog. So yun nga,
siguro mga in few more days upload tayo ng mga panibagong videos. Nagdagdag pala tayo ng magdadagdag pa lang ng mga bagong RTL. Yung iba binenta na natin yung mga cald nating layers. So again, maraming salamat mga ka-vlog sa walang sawang suporta sa ating munting YouTube channel. Diyos mabalos.